Soulmate, fate, destiny, happily ever after. Fairy tales, ang sarap na magkaroon ng pag-ibig na kasing perpekto ng mga napapanood natin sa telebisyon. Pag-ibig na puno ng saya at kilig. Minsan yun na din bang hiniling o nangarap na maranasan ang mala fairy tale na pag-ibig ka vibes? Pero posible nga ba ito? O talagang mapait ang realidad kapag tayo ay umibig? Kuwento ng pag-ibig, ng umiibig at ng iniibig. Yan ang ating kuwento ngayong araw at ito'y ating pakinggan dito sa Kaakay with DJ Kakay. Magandang umaga, DJ Kakay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Jem. Ako ang tipo na lalaki na napapalibutan ng mga babae buong buhay ko. Talagang lumaki lang ako na puro babae ang nasa bahay namin. Single mother si mama at may dalawa akong nakababatang kapatid. Parehas silang babae. Kasama din namin sa bahay ang tita at tito ko. Pati ang anak nila na si Abby na pinsan ko. Nasanay na ako na puro babae ang kasama ko. Pati ang isa sa pinaka naging matalik kong kaibigan, babae din. Ang pangalan niya ay Kriza at tungkol sa kanya ang storya na to. Tungkol sa best friend ko. Grade 5 pa noong naging kapitbahay namin siya. Parang nahirapan ako na kausapin siya dahil mukha siyang spoiled brat. Pero isang beses namin napag-usapan, kaagad kaming naging close. Araw-araw na kaming naglalaro kasama si Abby. Kahit puro babae na ang kasama ko sa bahay, noong dumating si Kriza, tila mas lalong sumaya. Dahil puro babae nga sila, kasama ako sa panonood ng mga prinsesa, yung mga typical na fairy tale na ginawa para panoorin ng mga batang babae. Nag-enjoy naman ako, DJ Kakay. Naiintindihan ko kung bakit gustong-gusto ng mga babae. Wala nakakakilig at napapagana ang imahinasyon mo. Mga Prince Charming at fairy tale ang favorite ni Kriza. Alam mo, paglaki natin, kapag 18 na ako, gusto kong ikasal. Yung super pogi na Prince Charming. Parang si Prince Eric sa Little Mermaid. Ay! Gusto kong maging kagaya si Ariel. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda talaga. Hindi ka naman sirena kagaya ni Ariel ah. Kahit maging tilapia ka pa, imposible talaga yon, Kriza. Dahil sa kahiligan niya noon sa mga fairy tale na yan, naging tila hopeless romantic na siya. Isa pang bagay tungkol kay Kriza, maambisyon siyang tao. Madami siyang pangarap at gusto sa buhay. Para sa kanya, walang imposible. Kaya alam kong pangarap din niya talaga ang makahanap ng one true love. Hanggang sa nung high school na kami, doon niya nakilala ng iba't ibang lalaki. Madami siyang crush, DJ Kakay. Lagi siyang tatakbo sa amin ni Abby at sasabihin na love at first sight siya. Ang tagal naman ng dalawang yun. Kala ko ba magsi-CR lang yung mga yun? Saan ba yung mga yun? Jam! Oh my gosh! Oh my gosh talaga! Ha? Oh, paano ka? Wala. Kita ko lang yung crush ko. Grabe talaga! Nako, nakita niya kasi yung crush niya, Jem. Kaya ayan, nagtitili dun sa banyo. At saan mo na naman niya nakita? Saan? Sinodoro? Baliw! Dinaanan kasi namin yung classroom niya. So, ayun. Sakto. Nasa may bintana siya. Nagka-eye to eye kami. Iba talaga. Sinasabi ko Hindi pa nga alam yung name nun Oo nga. Hindi mo nga alam kung mabuti o masama yung ugali nun Grabe ka naman, BFF. Kakagawa ba ng masama yung mukhang yun? Mukha siyang anghel na bumaba sa lupa. Perfect niya! Anghel na bumaba sa lupa? Baka naman si Lucifer yun. Tama, insan. Ganun na nga. Naku, grabe naman kayo sa akin. Lagi nyo na lang akong inaasar. Kasi naman, kilala ka na namin, Kriza. Mamaya-maya, iba na naman nagugustuhan mo. Di ba? Crush ko lang talaga silang lahat. Ay nako, hirap mong ipagtanggol, Kriza. O ikaw ba, Abby? Wala ka pa nagugustuhan? Wala.
Sino magugustuhan ko? Tsaka, anong magugustuhan ko sa kanila? Diyos ko, no? Well, why not? Ano ba yung type mo? Wala. Wala daw. Ang type niyan si Mang Kanor. Buisit ka talaga, Jem! Bakit hindi ka tumigil? Hindi ka nakakatuwa, ha? Sabi na nga, be. Bakit naman si Mang Kanor? Hoy, Krisa, huwag ka nang tumawa. Paano kasi? Pinapili namin siya kung sinong gusto niyang pakasalan for 1 million pesos. Si Mang Kanor na bundat o si Mang Toring na panot? Tapos, alam mo sinong pinili niya? Pinili niya si Mang Kanor. Yun o. Yee! Crush siya si Mang Kanor. Mang Kanor pala, ha? Buisit ka talaga, Jempot. Hindi mo Ay, nagtuikim nako. yung bunganga mo, no? Sira ka talaga. Sa kalina talaga kita, tignan mo ba? Mang Kanor, oh. Crush siya si Mang Kanor. Nako. Ako. Ay, nako. Napakamapang-asar mo talaga, Jem. Grabe, tignan mo si Abby. Walang pala. Yee, nagbablush siya. Sasabog na yung bulkang Abby. Buisit kayo. Diyan na nga kayo. Ay, nako. Bakit ba nagagalit? Single naman si Mang Kanor. Nako. Tumigil ka na, Jem. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Hala. Uy, Abby, saan ka pupunta? Ikaw kasi, Jem eh. Nagalit mo masyado. Hoy! Asar talo lagi. Hoy! Well, Insan, saan ba pupunta? Teka lang. Grabe, iniwan bigla tayo. ayan. Yan kasi, asar pa more. Well, buti na lang ako. Wala kang maaasar sa akin. Talaga lang Wala? Well, ayun. Ang perfect ko kasi. Wala kang maaasar sa akin. Well, baka ikaw lang yung asarin ko dyan. Ha? Ako? Wala. Oh, Jem, ikaw ba? Wala ka pang crush? Wala. As in wala. Wala kang nagugustuhan sa klase natin? Oo, kahit ipukpok mo sa ulong bato ni Mang Kanor, wala. Halos puro girls yung klase natin, oh. As in, 0? Oo nga, wala nga ako nagugustuhan sa kanila. Baka naman kasi wala sa classroom natin yung type mo. Huh? Baka si Aling Cecilia? Hoy! Yung sa kantin? Huy, anong Aling Cecilia ka dyan? Baka ikaw, Mang Kanor. Ha? Pinasa mo sa akin? Bata pa lang ako noon pero alam ko na kung sino nga ba ang crush ko. Siyempre, hindi ko naman inamin kahit kanino. Kinimkim ko na lang muna sa sarili ko dahil importante sa akin ang friendship namin noon pa man. Crush ko talaga si Ann Curtis. Joke lang, DJ Kakay. Crush ko si Kriza dahil siguro siya na rin ang pinakamalapit na babae sa akin na hindi ko kamag-anak. Araw-araw ko ba naman nakakasama? Sinong hindi mahuhulog, di ba? Basta para sa akin, masaya ako na nakakasama ko siya. Kumpleto na ako sa tuwing nandyan siya. Jem! Jem! Nasaan ka ba? Uy, dali! Dito ka sa bintana! Oh, bakit? Sumisigaw ka na naman dyan. Na paano ka ba? May nagsusuntukan na naman ba dyan sa hallway? Baliw, hindi! Dalihan mo na! Dito ka, oh! Makikita mo yung perfect view. Perfect view? Asan? Tanda mo yung kinakwento ko sa'yo. Yung new crush ko. Ayun siya, oh! Yun! Yung may kausap na isa pang lalaki. Siya pala yun. Mukha naman siyang mabait. Oo naman. Talagang mabait siya. Alam mo, naglalakad ako tapos biglang naging slow motion lahat. Nagkabanggaan kami tapos nagkatitigan. Sabi niya, sorry. Sabi ko naman, okay lang. Tapos, kinikilig ako kaya naglakad na ako agad. Naglakad ako tapos nalaglag yung panyo ko kaya mamaya hinawakan niya yung balikat ko. Sabi niya, Miss, yung panyo mo. Hindi ko na talaga kaya! Kinikilig pa rin ako! Alam mo, pang 1,000 beses mo nang kinuwento yan, no? Oo na. Alam ko na yung storya mo. Paulit-ulit. Napakakulit eh. Jam! KJ mo! Kinikilig na nga ako. Pero aminin mo, nakakakilig talaga, no? Para kami nasa isang romance novel. Ano namang romance novel yan? Anong kwento? Laman lupa, ganon. Jam! I think siya na yung the one. Baka siya na yung hinahanap kong Prince Charming.
Ang cute niya talaga. Ang cute niya talaga. Pero, ano kayang pangalan niya, no? O tingnan mo, di mo pa alam pangalan niya. Paano kung mabantot pangalan nun? Uy, grabe ka naman. Malay mo. Posible kaya yun. Wait, what if ikaw yung magtanong ng pangalan niya? Besh, please, Jem. Please, Ayun. itatanong mo lang. Itanong mo lang, please, for me. Ayun, ang galing. At dinamay mo pa ako. Hey, Jem, ito naman. Parang hindi kita best friend, oh. Besh, supportahan mo ako. Di mo ba ako susuportahan? Dali na, Jem, dali. Ayaw ko. Hey, please, Jem, dali na. Habang nandun pa siya sa kabila, oh. Bago pa siya umalis. Dali, dali, dali. Ayoko nga. Ang kulit. Hey, Jem, please. Dali na. Please naman, oh. BFF, Besh. Ginawa ko din, DJ Kakay. Ginawa ko din ang gusto ni Krisa na tanungin ang pangalan ng crush niya. Wala masyado malakas sa akin si Krisa. Hindi na ako kalaban ng gustuhin niya. Pagdating sa kanya, lumalambot talaga ako. Labag man sa loob ko pero nalaman na ni Krisa ang pangalan ng bago niyang crush. Ace ang pangalan nito. At ganon kabilis ang lahat. Malaman-laman ko na lang, boyfriend na ni Krisa si Ace. Ang first ever boyfriend niya. Nang dahil lang sa buwisit ng panyong yun, nasaktan ako sa nalaman ko at hindi ko alam kung dapat ba ako magsisi na ako ang naging first move sa kanila. Kung hindi ko lang sana tinanong ang pangalan ng Ace na yun. Pero syempre hinayaan ko na lang, DJ Kakay. Yun naman ang role ko maging best friend sa gilid at maging masaya para sa kanya. At kung masaktan din siya, mas masakit para sa akin. Oh. Time na pala. Nga pala, kailan tayo pupunta doon sa sinasabi mo? Pinayagan ka ba ni tita? Baka naman bawal ka na namang umalis sa inyo ha? Yung ba yung coffee shop na may barbecue sa gilid? Oo, yun yung sinasabi mo, yung bagong bukas. Kasi... Sorry, Besh, balak na kasi namin ni Ace na magpunta ron bukas. Ha? Ano? Sabi mo tayong pupunta doon ah. Ano ba yan? Sige na nga. Sige, okay. Mag-enjoy kayo doon. Uy, sorry. Pero, Jem, tatampo ka ba? Oo. Hindi ka kasi marunong sumunod sa usapan. Isa pa, sabi mo tayong dalawang kakain doon tapos hindi naman pala. Ace ka dyan. Ano ba, Jem? Di mo bagay magtampo. Marunong ka pala magtampo, ha? Ano ba? Uy, sorry na nga May ibang time pa naman. Sa susunod, kain tayo doon. Kasama si Abby. Wala na. Iba pa rin naman yung first time, no? Tsaka ano kami doon? Alalay, second priority, ganon? Hala, hoy. Napaka-ano mo naman. Uy, wag ka naman magtampo. Wala. Doon ka na sa Ace mo. Uy. Hindi ka ba makikipagkita kay Ace? Naku. Punta ka na doon, no? Yun yung Ace mo. Nako. Ewan ko sa'yo. Excuse me? Ikaw ba si Krisa? Ako nga. Bakit? Ay, ikaw ba si Princess? Yung muse dun sa section B? Oo, ako nga. Mabuti naman na kilala mo ko. Kasi, ang pretty mo. Pero teka, bakit mo ako nakilala? OMG! Don't tell me na nagagandahan ka rin sa akin, ha? Yak? Hindi Ang jawlogs mo kaya. Excuse me? Tatapatin na kita, Krisa. Ayoko kasi na may karibal tapos hindi ko naman pala kasing ganda. Huy! Grabe to magsalita. Bakit? Porkit maganda ka, ganyan ka na. Pangit na ugali mo. Princess, ano bang sinasabi mo? Nilalandi mo si Ace, di ba? Ha? Ace? Oo, malandi ka. Uy, boyfriend ko na yun Anong nilalandi pa lang? Hindi ko siguro updated, no? Boyfriend? Sinasabi ko na nga ba? Paanong boyfriend? Boyfriend ko din siya? Ano ba sinasabi mo? Anong boyfriend mo rin siya? Huy! Ano? Huwag kayo mag-away. Boyfriend ko si Ace. 3 months niya na ako nililigawan. Ikaw, 3 araw lang. Hindi ka ba nahihiya? Nakikipag-chat ka sa boyfriend ng iba? At paano naman ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Mukha ba ako sinungaling sa'yo? Gosh. Tsaka, tingnan mo naman yung mukha mo.
mas kapanipaniwala na ako yung papatulan ni Ace, no? Teka Mahiya nga. ka. Wait nga. Teka nga. Pwede ba? Tumigil ka na muna, miss. Okay? Hindi mo naman dapat pagsalita ng ganyan si Krisa. At pwede ba huwag kayong ganyan? Huwag ka nga, Epal. Kinakausap pa kita. Kasi nag-uusap kami ni Krisa. Ikaw itong biglang umi-epal, dumadating tas sisingit ngayon. Anong tawag mo doon? Di ba epal din yun? Ang jojologs nyo! Naging kabit na nga yung si Krisa, ipagtatanggol mo pa? Ako pa yung pagmumukhain yung masama sa harapan ng lahat? Teka. Sino ka ba? At bakit ka nakikisali sa usapan namin ni Krisa? Ako lang naman po ang best friend niya. Kaya kung gaganyanin mo si Krisa, talagang ipagtatanggol ko siya. Tsaka, bakit hindi yung Ace ang awayin mo? Wala namang kaming kaalam-alam na magjowa pala kayo. Ang kapal na mukha nyo! First of all, legal na kami sa parents ko, ha? Yung kaibigan mong si Krisa ang ahas, inahas niya yung boyfriend ko. Nakita kita dun sa post mo sa social media. Kahapon. Napakapapansin mo, Krisa! At anong post na naman yan? Ito, sabi mo, Krisa, Prince Charming mo na si Ace, di ba? Well, mamatay ka sa inggit. Kasi ako lang naman yung prinsesa niya. Kaya nga princess yung name ko, di ba? Ako, ang tunay na jowa. Hindi ko nga alam na jowa ka na niya eh. Basta tandaan mo, akin si Ace. Huwag ka nang umepal sa relasyon ng iba. Girlfriend niya ako. Ako ang nauna. Tigil-tigilin mo na kami sa Prince Charming mo na yan? Bakit di naman namin alam? Sige nga, ilabas mo yung Ace na yan. Paharap mo dito ng masuntok ko, magkampi pa kayo. Baka naman talagang nilihim niya na lahat ng girlfriend niya. Tinatago ka niya kasi ang pangit mo na nga, ang pangit pa ng braces mo, at ang pangit pa lang ugali mo. Walang kahit sino ang pwedeng mang-away sa mga babaeng mahal ko sa buhay. Lalo na kay Krisa. Kaya pinagtanggol ko siya noong sinugod siya ni Princess DJ Kakay. Yung babaeng mula sa Section B na mukhang hipon na may gilagid. Pagkatapos noon, nalaman nga namin na nagtututime pala tong si Ace. Hindi yun natanggap ni Krisa. Parang nasira daw ang pangarap niya sa fairy tale love story na gusto niya. 1 week lang na tumagal ang relasyon nila. Kaagad din silang nag-break dahil sa nangyari. Yung first boyfriend at first heartbreak ni Krisa, nasaksihan ko yon. Masakit at nakakalungkot. Kasi sinayang ng isang tao ng kagaya niya. Ang kagaya niya na sobrang importante sa akin. Ako ang naging sandalan ni Krisa. Ako ang naging taga-comfort niya. Besh, hindi ko alam kung bakit ganon. Mali pala na magkagusto ako sa kagaya niya. Akala ko, sabi ko diba, he's the one. Akala ko, siya na yung Prince Charming ko. Wrong person pala siya. Yan naman kasi ang sabi ko sa'yo eh. Diba sabi ko sa'yo, kilalanin mo muna siya? Mahirap na talaga magtiwala sa panahon ngayon. So ano, kasalanan ko? Hindi naman, hindi. Kasalanan ko. Ako ang may kasalanan, okay? Ako kasi yung nagtanong na ng name niya, 'di ba? Di sana hindi ko na lang nalaman yung pangalan niya. Kasalanan ko talaga eh. Ayan mo, kasalanan ko talaga 'yon, Krisa. Ay, alam mo, Besh, hindi ko alam kung totoo pa ba yung fairy tale na yan. Kung magkakatotoo ba yung pangarap ko na love story. Tingin mo ba, Jem, mangyayari pa yung gusto ko? Kasi, ang sakit-sakit pala magmahal. Ay, mangyayari din yun. Huwag ka nang umiyak dyan. Tsaka, huwag kang sumuko. Alam mo, baka kasi masyado pa tayong mga bata. Pero Jem, talagang nagustuhan ko siya eh. Gustong gusto ko siya. Akala ko, siya na nga yung Prince Charming ko. Prince Charming? Bakit? Prinsipe ba yun? Anak ng may-ari na tindahan lang ng tubig yun eh. Hindi naman prinsipe yun eh. Hindi naman prinsipe ng Inglaterra yun. Tsaka, paano magiging Prince Charming yun? Ginawa mo naman kasing literal. Pero, kaya, ikaw Jem ha, kapag magmamahal ka, siguraduhin mo na siya na. Oo, sigurado naman ako sa'yo eh. Ha? Ano? Ba't ka bumubulong-bulong dyan? Hindi kita narinig. Ano sinabi mo? Wala. Sabi ko, may kulangot ka na nakalawit. Hoy! Bakit pwede mong tanggalin? Hala! Pairam na salamin! Ano mong kulangot? Malaki ba? Ayan. Naalis na ba? Oh, ayan, naalis na. Wala na. Nandun na sa pinakadulo ng ilong mo. Pinagtitripan mo ako eh. Wala naman akong kulangot. Ito naman.
Lumipas ang mga panahon at araw, DJ Kakay, parang bumalik sa normal ang lahat. Bumalik si Krisa sa pagkakaroon ng mga crush. At ako, torpe pa rin. Hindi pa rin makaamin. Mas lalong tumatagal, mas lalong lumalala ang nararamdaman ko para sa best friend ko. Napunta ako sa mahirap na sitwasyon. Yung hindi alam kung anong gagawin. Ayoko na magmadali at biglain siya dahil magkaibigan kami. Pero ayoko din naman na makita siyang nasasaktan ng dahil sa iba. Oh, Abby! Bilisan mo dyan! Kanina ka pa inaantay ni Krisa sa labas oh! Ano ka ba? Kanina pa siya umalis eh. Tinawag ng mama niya. Ha? Hindi niyo man lang ako tinawag? Aba, bakit? Ikaw ba yung kasama manood ng volleyball? Di ba ang usapan, kaming dalawa lang? Lo, ito naman. Ano ako sa inyo others? E di sana sinabi nyo. Sinabi nyo kagad sa akin bago ako maligo. Nakaligo masyado na ako ko naman kasing excited. Seryoso kayo? Di nyo ako pasasamahin? Ayan. Sige ganyan kayo Ang sasama ng mga ugali ninyo. Sus! Lagi mo naman kasama si Kriza eh. Halos 24/7 na nga. Insan ha? Talagang wala ka bang balak umamin? Ha? Anong umamin? Ano ba pinagsasabi mo? Ikaw, yung nararamdaman mo kay Kriza. Hindi ako bulag, insan. Kita ko kung paano magningning yung mata mo kapag nandyan siya. At alam ko na nagseselos ka kapag may bago siyang crush. Ano ba? Wala lang yun, okay? Wala lang yun. Wala lang ba talaga? Ikaw din. Baka magsisi ka kapag hindi ka pa umamin. Ang hirap naman. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh. Sabi na eh! Totoo nga! Kung ako sa'yo, umamin ka na. Bago pa maging huli yung lahat. Tsaka, mas gugustuhin mo ba na mapunta siya sa ibang lalaki? Pero kasi natatakot ako eh. Bakit? Hindi naman nangangain si Kriza? Halimaw ba siya? Ay, ang tino mo talagang kausap kahit kailan. Pero seryoso, Abby, sa tingin mo ba dapat ako umamin sa kanya? Oo! Oo talaga! Huwag ka na kasi masyadong mag-overthink tungkol dyan. O sige na. Sige, susubukan ko. Try ko umamin sa kanya. Hindi ko alam na nakakahalata na pala ang pinsan kong si Abby. Siyang naghikayat sa akin na umamin kay Kriza. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Gusto ko siyang sabihan o gusto kong sabihin sa kanya sa tamang oras at panahon. Hanggang sa malalaman ko na may gusto na din pala siyang sabihin sa akin. Kriza, pwede ba tayong mag-usap? May sasabihin lang kasi sana ako sa'yo. Actually, ako rin, Jem. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Totoo? At tungkol saan naman? Sige, ikaw muna. Ano bang gusto mong sabihin? Jem, kasi hindi pa to confirmed. Pero may plano na kasi sina mami tsaka daddy. Ha? Anong plano? Anong meron? Jem, aalis na kasi kami sa apartment. Lilipat na raw kami dun sa Alabang, sa may Muntinlupa. Ha? Sa Alabang? Malayo-layo yun Bakit naman kayo lilipat? Taga doon daw kasi sina tita. Baka lumipat na kami doon, Jem. Hindi na tayo magiging magkaklase. Hindi na rin tayo magkapitbahay. Malalayo na ako sa inyo. Nagulat ako sa sinabi ni Kriza. Ganun pala ang gusto niyang sabihin. Lilipat na sila sa may Muntinlupa. Hindi na ako nakaimik pa noon, DJ Kakay. Ang plano ko na umamin kay Kriza, hindi ko na nagawa pang sabihin. Natakot ako at alam kong hindi yun ang tamang timing. Baka nga totoo ang sabi ni Abby. Huli na ako. Pinalak-balak ko pa naman din umamin. Yung pala, mamamaalam na ako sa kanya. Siyempre masakit yon para sa akin. Pinanghawakan ko lang yung baka nila. Baka hindi daw matuloy. Hindi pa naman daw sigurado kung makakalipat sila. Pero wala talagang aalis nga siya. Magkakalayo kami ni Kriza. Paiyak-iyak siya habang kausap ako, nagpapaalam. Habang ako naman pinipilit ng ngumiti kahit na nadudurog ang puso ko. Parang gusto ko siyang pigilan.
Kahit na wala naman akong karapatan, alam ko sa sarili ko na madaming magbabago sa oras na mawala siya. Paano ba yan? Alis na pala kayo. Mukhang matagal tayong hindi magkikita niyan. Hoy, wag mo naman sabihin yan. Magkikita pa rin tayo, besh, di ba? Nangako na mag-uusap pa rin tayo kahit sa chat lang muna. Uy, Jem. Besh, bakit ang tahimik mo bigla? Kukumustahin mo naman ako, di ba? Oo naman, syempre. Kukulitin pa rin naman kita, no, kahit na nasa malayo ka. Promise mo yan, ha? Malulungkot ako kapag hindi ko na kayo kausap ni Abby. Basta, mag-iingat ka doon, okay? At huwag ka na masyadong lalampa-lampa. Huy! Hindi kaya ako lampa. Nako, ang lampa mo kaya. Hmm? Kung kani-kanino ka na-fall, tapos, ay nako, lampa. Tandaan mo, Krisa, wala ako doon, okay? Lampa na ba yun, ha? Grabe ka naman sa akin. Basta, tandaan mo, wala ako doon. Hindi kita magpagtatanggol niyan kapag may princess na nanugod na naman sa'yo doon. Tsaka wala ako para tulungan at protektahan ka. Ay naku, ano ka ba, Jem? Hindi mo naman ako kailangan na protektahan eh. Kaya ko naman yung sarili ko. Pero Jem, super thankful ako dahil lagi kang nandyan. Hindi naman kailangan pero talagang ginagawa mo. Kaya best friends tayo eh. Tama na nga. Yan, yak pa. Kaya nga mag-best friend tayo eh, di ba? Ay nako, mamimiss kita, besh. Super, sobra. Ay nako, mamimiss din naman kita eh. Pero, Jem, tingin mo, magbabago kaya tayo? Magbabago kaya yung pagkakaibigan natin? Ay, Jem, sana no, hindi magbago. Sana kahit malayo ako, ganito pa rin tayo. Sana walang magbago sa pagkakaibigan natin. Sana best friends pa rin tayo forever. Best friends forever. Pagkakaibigan na hindi nagbabago. Inisip ko kung may posible nga bang manatili sa pagkakaibigan namin kahit na malayo siya. May social media naman, di ba? Pero wala, DJ Kakay. Sa pagdaan ng oras, bawat araw, mga buwan at taon, kalaunan na din natapos ang aming komunikasyon. Madami talaga nagbago. Pagtapa ko ng college, nagkaroon na ako ng mga kabarkadang lalaki. Nagbago ang agos ng lahat. Sa pamilya ko, sa sarili ko at sa paligid ko. Nasanay din ako na wala ng best friend ko sa tabi ko. Nasanay na ako na walang balita at hindi nakakausap si Krisa. Pero kahit madaming nagbago, yung nararamdaman ko para kay Krisa, parang nandito pa din. Hindi nawawala. Lumipas ang mga panahon noon, umabot na din siguro ng 6 na taon. At isang araw during summer, nagkaroon ng getaway ang aming pamilya. Nagpunta kami sa Boracay na magkakasama para i-celebrate din ang birthday ni Mama. Hindi ko lang inaasahan na noon sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon, doon sa Boracay kami ulit magkikita ni Krisa. Ano ba yan? Ang pangit mo naman kumuha ng litrato, Jem. Naku, baka naman ikaw lang ang pangit. Pangit ka talaga, sinisi mo pa yung photography skills ko. Wow ha, akin na nga. Akin na yung phone ko. Ang sama ng ugali mo talaga. Akala mo hindi kita pinsan nabwisit na to. Ay nako, basta umayos ka ng post dyan. Ikaw na nga tong pinipicture ni. Dali na, last. Ayusin mo ha, nakakagigil ka talaga. Ayan, ito pa. Ayan na, madami na yan ha. Teka, atras ako. Full body naman, pang 1 by 1. Aray! Aray ko naman. Ay, Miss, okay ka lang? Sorry nasagi kita. Okay lang, okay lang po. Hindi rin kasi ako nakatingin sa dinadaan. Teka. Jem? Jem! Uy! Ikaw ba yan? Krisa, ikaw nga! Ako nga! Mabuti naman, tanda mo pa pala ako. Grabe, wait. Grabe! Talagang
Dito pa tayo sa Boracay nagkita. Oo nga eh. Medyo matagal na din pala tayong di nagkita. Hi, Kriza? Ako to, si Abby. Hoy, Abby! Payakap naman Namiss kita. Namiss ko kayong dalawa. Namiss ka din namin. Bigla ka kasing naglaho sa social media tsaka nabisi naman talaga tayong lahat. Nag-deactivate na kasi ako ng mga dati kong accounts. Sorry Dahil kasi sa naging boyfriend ko noon. Pero matagal na yun. Tapos na kami. Ay, nako. Kayo ba? Kayo? Kumusta naman kayo ngayon? Eto, ayos naman. Nagsasawa na sa pagmumukha ni Abby. Hala? Picture. Naku. Ay, pero kasama namin ng buong family tsaka sila mama. Nga pala, ikaw. Kasama ba mami mo? Hindi hindi ko sila kasama. Yung boyfriend ko yung kasama ko dito. Si Zik. Uy, teka. Ayun siya. Zik! Dito. May papakilala ako. May boyfriend ka pala? Hello, anong meron? Kilala mo sila, babe? Oo. Mga kapitbahay. Kaibigan ko sila dati. Doon sa Pampanga. Grabe Liit talaga ng mundo. Zik. Oh, si Abby at Jam nga pala. Oh guys, si Zik. Boyfriend ko. Nice to meet you guys. Nice to meet you din. Nice to meet you din, pare. Ayos, since magkakaibigan pala kayo, edi tayo-tayo na lang yung magpa-party mamaya. Double date. Anong double date? Hoy! Magpinsan lang silang dalawa, babe. Sorry, hindi ko agad na-mention. Oo, pinsan ko lang tong dugyot na to. Puro picture. Pangit naman. Pero sige, party tayo mamaya. Ang saya naman! Unexpected talaga. All of a sudden, makakapag-reunion tayo. Dito pa talaga sa Boracay. Oo nga hindi ko nga din ito inaasahan eh. Oh, paano guys? Mag-meet up na lang tayo mamaya. May activity pa kasi kami. See you later Fate, destiny, meant to be? Hindi ko alam, DJ Kakay. Pero unexpected talaga ang pagkikita namin ni Kriza. Ang liit nga naman ng mundo. Sa lahat ng oras at lugar, doon pa kami pinagtagpo. Nung masagi ko siya habang naglalakad, unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong nagbago na siya, DJ Kakay. Naging morena na siya. Hindi ko alam kung dahil nasa beach kami o talagang gaanon na siya. Light brown na ang kulay ng buhok niya at mas lalo siyang gumanda. Ang ganda-ganda niya. Nanumbalik lahat ng nararamdaman ko nung ningitian niya ako at niyakap. Parang bumalik sa elementary at high school days kung saan kasama ko siya. Perfect na sana, DJ Kakay. At least ngayong mas matanda na ako, mas malakas na ang loob kong umamin o maligaw. Pero ayun pala, may boyfriend siya. Zake ang pangalan at sa totoo lang, hindi sila bagay. Nakipag-party pa rin kami ni Abby sa kanila kasama iba pang turista sa Boracay. Nag-enjoy naman kami kahit na parang nakakairita na makita yung Zake na yon. O Jem, kunin ko yung Instagram account mo Follow kita. Follow mo rin ako. Tapos, send mo na rin sa akin yung mga pictures kanina. Ang galing mong kumuha Yung ba yung mga yon? Sige, sure. Magaling? Ang pangit kaya niya kumuha ng picture. Talaga Ayan, basta ayan. Mag-usap-usap ulit tayo guys Miss ko talaga kayo. Tsaka, sakto, next week, pupunta rin kami ni Zik dun sa Mount Pinatubo. Totoo, magiging masaya yun. Kung available kayo bakit hindi na lang din tayo sumama, di ba? Pwede naman. Ako, available ako. Ewan ko lang dito kay Jim. Ako, pass. Ilang beses na ako nakapunta dun eh. Nakakasawa na dun. Ganun ba? Sayang naman. Naku, okay lang yon. Mas maganda nga paminsan-minsan na ikaw lang mag-isa dun eh. Pero, pansin ko lang, parang mahilig kayo mag-travel Oo, pre. Nagkakilala kasi kami sa Baguio. Tapos ayun, pares pala kami ng interes. Talaga ba? Alam mo ba, may travel agency yan sila, Zik. Talaga lang Oo. Aba, ayos pala tong si Zeke eh. Kayo ba? May girlfriend at boyfriend na kayo? Uy, sira! Boyfriend din yung hanap ni Jem, no? Anong boyfriend? Anong nagsasabi mo? Raka, anong nagsasabi? Napakulit mo talaga, hindi ka na nagbago. Sabi ko, boyfriend. Besh, tanggap naman kita eh. So, hanggang ngayon ba? Single ka? Wala kang BF?
Ano? Jem? Bakla si Jem? Bakla yung pinsan ko? Hoy, isa ka pa. Tumigil ka dyan. Saan ba nang galing yan? Hindi ako bakla. Saan mo na naman nakuha yung mga ideya na yan? Grabe. Grabe kayo manghusga, no? Jem, bakla ka pala. Ha? Talaga. Hindi! Ano? Wait lang. Wait. Dati kasi, Jem, ikaw lagi yung nanganganak kapag may roleplay sa school, di ba? Oy, dati Tsaka, yun! wait! Akala ko, hindi mga babae yung trip mo. Ha? Kasi naman, magaling akong gumawa. Kaya ako yung laging buntis pag sa mga ganong-ganong nanganganak. Pero alam mo, grabe ka. Tagal na nating magkaibigan, ganyan pa rin tingin mo sa akin. Mali-mali pa rin sa spetsa mo. Hala? Seryoso ba, Jem? Hindi ka talaga, Becky, for the boys? Hindi nga! Ang kulit nito. Mukha ba akong bakla sa ngayon? Porke naka-floral na pink ako ng shorts, bakla na. Ay, oo nga no. Hindi ko napansin. Sorry. Hindi mo naman sinabi sa akin, Insan ha. Barbie ka na pala. Isa ka pa eh. We are GV 99.1. It has been 40 wonderful years of good music and good vibes. Over 4 decades of wonderful moments with you mga ka-vibes. Thank you so much for your wonderful support, love, at sa patuloy na pakikinig. Dito sa GV. Ka-vibes, we owe all this to you. Happy 40 wonderful years! The GV family is grateful for your love. Good vibes tayo parate. Thank you so much. To more wonderful moments together. Happy 40 wonderful years. This is GV 99.1, your good vibes! 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip. Pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Iba-flu na. You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV 99.1. Hi! Ano na namang iniisip mo? Ano kayang nauna? Yung orange na kulay o orange na prutas? Alam mo ang mema mo. Ka-vibes! May mga mema ka din ba katulad ni Mima Kakay and Meme Betty? Tara at pakinggan natin ang mema nyo dahil bida ka dito. Mema lang! Tuwing linggo, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon sa number 1 Good Vibes Station, GV 99.1. We are GV 99.1. Ibang klase din talaga itong si Criza. Sa loob ng matagal naming pagkakaibigan, inakala pala niyang bading ako. Kaya siya mahilig daw ako mag-drawing ng mga babaeng characters noon. Pero ang totoong dahilan, alam ko kasi na gustong-gusto niya yung mga yon. Kaya dinodrawing ko talaga para sa kanya. Isa din sa factor na puro babae daw kasi ang kasama ko sa bahay. Malapit ako sa babae at wala talagang kabarkada na lalaki noong high school. Nagtaka din siya dahil wala akong crush na babae noon. Dahil ang totoo naman, siya ang crush ko. Hindi ko lang masabi noon pa. Kapalit pala ng lahat ng yon, ibang sexualidad pala ang tingin niya sa akin. Ang tingin sa akin ni Criza. Talagang napakamot na lang ako ng ulo. Kagaya ng kagustuhan ni Criza, nagpatuloy nga ang pag-uusap namin at bumalik ang connection naming tatlo sa social media. Hindi ko napigilan na tignan at i-stalk ang profile ni Criza. Doon ko nakita na kaka-celebrate lang pala nila ni Zeke ng 7th monthsary nila. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya para sa kanya dahil mukha naman siyang masaya sa relasyon nila. Kitang-kita ko kung paano itinuring ni Criza si Zeke na para bang ito ang Prince Charming niya. Lumipas ang mga araw, mas napapadalas ang pagchat-chat namin sa isa't isa ni Criza. Minsan pa nga ay call or video call kapag may mga kwento ako sa kanya.
Wala na-miss ko siyang kausap. Yung tipong walang boring na topic kapag si Kriza ang kaharap at kausap mo. Yung tipong ang saya-saya pag nagkwento ka sa kanya. Kaya naman isang gabi, nagulat na lang ako nung bigla siyang tumawag na umiiyak. Hello? Oh, Kriza? Tapatawag ka. Jem, gusto lang sana kitang makausap eh. Ano, na-miss mo naman ako agad. Baka nga kaya napatawag ako kaagad sa'yo. Oh, teka, ganyan mo ba ako ma-miss? Oh, huwag ka na umiyak. Iiyak ka na naman. Hoy, okay ka lang ba? Ba't ka umiiyak? Naasar lang naman kita. Jem, naalala mo ba yung Frozen? Yung character doon, si Prince Hans? Oh, bakit yun? Yung bang love team na kasama si Anna pero nanloko pala? Oo, yun nga. Oh, bakit? Paano siya? Anong meron? Jem, niloko ako ni Zeke. All this time pala, hinuhut-hutan niya lang ako ng pera. Hindi totoo na may-ari sila ng travel agency. Ano? Oo, Jem. Napakasinungaling niya. Niloko niya lang ako. Ginamit niya lang ako. Sinabi na nga ba eh. Kaya duda talaga ako sa lalaking yun. Hindi naman pala katiwa-tiwala yung pagmumukha nun. Ay, nako. Just like Anna, gusto ko lang naman ng one true love eh. Alam mo, wala naman kasing masama dun. Pero, maling tao mo, naasahan tsaka nakukuha yun eh. Alam mo, Krisa, darating din naman yung one true love mo eh. O baka naman, andyan na, kasi baka lang nakatingin, puro kasiba eh. Pathetic ba ako? I'm so pathetic, ano? Ilang taon na nakalipas since high school, pero ganito pa rin ako. Sabi nila, isip bata, nangangarap ng gising, delulo, ganon. Ay nako, alam mo, hindi mo naman yun kasalanan. Kung ganyan ang nagpapasayo di, huwag mo iisipin yung opinion nila. Pakailan ba nila? Dahil ako, Krisa, alam mo, gets kita. Gets kita. Alam mo naman noon na ganun na tayo, tsaka hanggang ngayon naintindihan pa rin kita. So, anong gagawin ko? Kailan ko ba maaasam yung fairy tale love story na gusto ko? Bago ang lahat, alam mo, hindi mo deserve na umiyak ng ganyan dahil sa isang pangit na lalaki na yun. At baka naman kakahintay mo sa Prince Charming na yan eh. Puro laman lupa na kukuha mo. Hindi mo napapansin yung iba dyan, oh. Pero, parang ang lupit-lupit ng mundo sa akin, ano? May tamang tao pa ba para sa akin? Tignan mo, first boyfriend ko, si Ace, two-timer. Nagka-boyfriend naman ako na very sweet. Pero possessive naman masyado. Yung si Jello. Then ayan, nakilala ko si Zeke. Akala ko, perfect na lahat kasi dinadala niya ako sa mga lugar na never ko pa napuntahan noon. Ay, nako. This time, kahit hindi na Prince Charming, just someone, anyone, mamahalin ako ng totoo. Yan lang naman yung gusto ko eh. Paano naman kasi kung Knight in Shining Armor naman pala ang darating para sa'yo? Yun pala ang talagang kailangan mo. Hindi naman pala isang prinsipe. Paano kung Knight ang nararapat para sa'yo? Yung laging sumusunod, laging matapang para may paglaban ka. Hindi man siya kasing kisig ng Prince Charming na inaakala mo, pero kaya naman niyang isakripisyo lahat para sa'yo. Kailan naman kaya siya darating? Alam mo, Krisa, baka all this time, baka lang nakatingin. Teka, anong ibig mo sabihin? Alam mo, hindi naman ako prinsipe at alam ko yun. Hindi ako mala Prince Charming na kagaya ng mga crush mo, no? Pero ayoko makita kang umiiyak. Ang sakit para sa akin na ganyan nangyayari sa'yo. Kasi, Krisa, nandito naman ako eh. Paano pala kung ako yung Knight in Shining Armor mo? Jem, wait, Jem. Totoo ba yung sinabi mo?
So, gusto mo ako? Oo. Matagal na kitang gusto. Kung kasan-san ka lang tumitingin kasi. Kahit na alam kong best friend lang naman ang tingin mo sa akin. Ang matagal ko nang gustong aminin kay Kriza, finally DJ Kakay, nasabi ko din sa kanya. Sobrang saya ko kahit na kinakabahan ako. Nagsimula ko siyang ligawan na tumagal din ng ilang buwan. Kagraduate ko ng college, sinubukan ko maghanap ng trabaho sa may Muntinlupa para mas mapalapit kay Kriza. Nangako ko sa sarili ko na lahat gagawin ko para sa kanya. Hindi man ako ang Prince Charming pero ako ang knight niya. Na kayang isakripisyo ang buong mundo para kay Kriza. Dahil ganun ko siya kamahal. Nasa rooftop kami ng apartment na inuupahan ko nang sagutin ako ni Kriza. Napaka-romantic noon, DJ Kakay. Girlfriend ko na ang first love ko. First girlfriend ko siya at sisiguraduhin ko na magiging last ko din siya. First and last. Simula na maging kami ni Kriza, dinala ko siya sa lugar na may mga bad memories para sa kanya. Sa Baguio, sa Boracay, sa Babuyan Island, sa Ilocos, sa Mount Pinatubo, yung mga lugar na pinuntahan nila noon ni Zeke. Nung pares nilang hilig mag-travel. Sa totoo lang, hindi ako mahilig mag-travel, DJ Kakay. Pero ginawa ko yon para makalimutan ni Kriza ang bad memories niya kay Zeke at para mapalitan ko ito ng good memories namin. Dahan-dahan, nagmamadali ka masyado. Hawak ka dito sa akin. Hay, may mga nagbago pala kaagad dito sa Mount Pinatubo, no? Oo nga eh. Tsaka mukhang mas lalong gumanda. Buti nga kamo, konti lang ang mga tao dito ngayon. Pero grabe, ang payapa, no love? Love. Nako, hindi pa rin ako talaga makapaniwala na tayo na. Kaya kinikilig ako pagka tinatawag mo ako na love eh. Ay nako. Siyempre kasi, love kita. Love na love kita. Alam mo, mahal din naman kita. Halika nga, payakap nga. Tingnan mo, ang perfect ng lahat. Ng kalangitan, ng weather, ng paligid natin. Tapos, ikaw, ang perfect mo para sa akin, love. Asas! Ikaw naman! Perfect mambola! Ay nako, pero kasi 'di ba? Maraming beses ka nang nakapunta dito sa Mount Pinatubo. Buti gusto mo ulit pumunta ngayon. Kasi nga kasama na kita. Ayaw mo pa nga sumama sa amin nun ni Zeke eh. Aba syempre, natural lang 'yun. Syempre nagsiselos ako dun, no. Okay, oo na. Ay, ang saya-saya ko lang talaga na kasama kita ngayon. Kahit ilang beses pa akong pumunta dito at makapunta dito, basta kasama kita, okay na ako doon. Alam kong sobrang magiging iba ang karanasan ko. Kaysa kahit na atadalhin mo ako sa pinakapangit na lugar sa mundo, basta kasama kita, magiging pinakamagandang lugar yun para sa akin. Aww! Ang sweet-sweet mo naman, love! Ay, nako. Sana lang talaga mapalitan at mapuno ng good memories lahat ng bad memories na meron ka. Tsaka sana kalimutan mo na yung pangit na yon. Sana good memories na yon, ako ang kasama mo. Hey, love, salamat ah. Ang dami mo talagang ginawa para sa akin. Wala kang pangako na pinako. Lahat, tinutupad mo. Siyempre naman. Hindi ko man kaya maging perfect Prince Charming, pero tandaan mo, never kong ipaparamdam sa'yo yung mga bagay na nakasakit sa'yo noon mula sa mga ex mo. Isang simpleng babae lang naman si Kriza, DJ Kakay. Nasimula nung bata pa ay naghahangad ng princess treatment. Naghahangad ng Prince Charming niya at mala fairy tale na love story. Simpleng lalaki lang din ako. Alam kong hindi ako perpekto. At hindi rin ako gwapo. Yung Prince Charming na gusto niya, baka Prince Charing talaga dahil sa akin. Pero biro lang naman. Pero ngayon DJ Kakay, kinasal na kami ni Kriza. Magdadalawang taon na din ang anak namin na si Kyra, ang aming nag-iisang prinsesa. Ngayong Valentine's Day, sana maranasan ng lahat ng kababaihan ang inaasam nilang princess treatment. O mas higit pa doon, maranasan sana nila na parang reyna sila ng taong nagmamahal sa kanila, lalo na sa'yo DJ Kakay.
Salamat sa pakikinig sa storya namin. Ito muli si Jem, ang Prince Charming. Dito na muna magtatapos ang aming storya at masasabi ko na we'll live happily ever after.